Tagalog Love Stories presents Where's My Daughter? Dumagundong ang malakas na sigaw ng lalaki. Sir, hinahanap na po namin ang anak nyo ngayon. Bigla na lang po kasi itong nawala. Sagot ng kanyang tauhan na lalaki. Find my daughter. Kapag hindi nyo agad nahanap ang anak ko, pasasabugin ko ang mga ulo nyo. Malamig na banta niya sa mga ito. Kumalma ka nga kuya, andyan lang yung anak mo at saka may magbabalik naman sa kanya once na nakita siya ng mga taga rito sa isla. Saad ng kanyang kapatid na si Tyron. Paano ako kakalma, Tyron? Nawawala ang anak ko. Alam mo naman ang batang yun. Baka umiiyak na ngayon ang anak ko. Inis na sigaw sa kapatid na napapakamot na lang ng ulo. Huwag ka nga OA kuya. Kumalma ka muna dyan at kapag kalmado ka na, ay hanapin na natin. Huwag ka puro sa taon lang mag-utos. Sigaw nito pabalik sa kanya. Agad kinuha ni Terence ang baril na nasa lamesa. Akmang aalis na siya nang pigilan siya ng kapatid. Hoy kuya, siraulo ka ba? Ba't may dala kang baril? Kapag ang mga tao natakot sa'yo, gunggong ka talaga. Asik ni Tyron. Hahanapin ko yung anak ko, Tyron. Sigaw ni Terence. Hanapin mo ang anak mo nang walang dalang baril. Huwag mong pairalin ang pagiging boss mo ng frat. Sigaw ng kapatid nito. Matalim niyang tiningnan si Tyron na masama rin siyang tiningnan. Isusumbong talaga kita kay ate. Sumunod ka na lang sa akin kuya. Hindi ka pwedeng magdala ng baril. Huwag kang siraulo. Inis na hinagis si Terence ang hawak niyang baril kay Tyron at lumabas. Kahit kailan talaga ang init na naman ng ulo. Naiiling na sambit ni Tyron. Maraming mga tauhan ni Terence na naghahanap sa kanyang anak. Inutusan niya ang mga ito. Nahanap niyo na ba? Tanong ni Tyron sa isang tauhan na nakasalubong niya paglabas. Nagtanong-tanong na po kami. May napansin raw po silang isang bata sa dulo ng isla. Sa mga bilihan ng mga accessories? Sagot ng tauhan sa kanya. Sige, salamat. Hanapin niyo pa rin. Huwag kayong tumigil at baka pasabugin talaga ni kuya ang mga bungo niyo. Ani Tyron. Yes, sir. Sagot naman ng lalaki. Agad na naglakad si Tyron papunta sa sinabi ng lalaki. Pinagtitinginan siya ng ibang mga dumadaan dahil sa taglay niyang kagwapuhan. Bili na po kayo! Bili na po! Sigaw ng isang magandang babae na nagngangalang Tatiana o kilala bilang Tati sa kanilang lugar. Magkano po ate? Tanong ng isang dalaga. 10 piso lang yan iha. Mura na kaya bili ka na. Aniya. Pabili po ako ng 2. Sagot ng dalaga. Naku, swerte naman ang pagbibigyan mo niyan. Alam mo ba na kung sino ang pagbibigyan mo niyan ay siyang maging forever mo? Saad ni Tati. Namula ang dalaga. Mga bracelet at kwintas ang mga paninda ni Tati na siya mismo ang gumawa. Talaga po? Yes naman, hindi ako nagbibiro. Sagot ni Tati. Salamat po. Saad ng dalaga at inabot ang kanyang bayad. Walang anuman. Sana magtagal kayo ng kusino man ang pagbibigyan mo. Sagot ni sa dalagang namula na naman ang pisngi. Bili na po kayo, 10 piso lang, mura na, maganda pa. Maganda pa ang nagtitinda. Sigaw ng walang kahit hiyang nararamdaman. Isang magandang batang lumapit sa kanya. Anong sa'yo, baby? Ang ganda mo naman. Maganda rin siguro ang mami mo. Aniya sa bata. Ngumuso ang bata at kumuha ng kwintas sa mga tinda niya. How much is this po? Tanong ng bata. Ang taray? Daig pa ako mag-English? 10 pesos lang yan, bebe. Aniya sa bata. Bakit naman ang mahal po? Tanong ng bata na nakanguso. Hindi na yan mahal, bebe.
Kung gusto mo talaga, ibibigay ko na lang sa'yo. Aniya. Nagliwanag naman ang mukha ng bata. Really? Tanong nito. Oo naman. Oo nga pala, sino ang kasama mo? Baka maligaw ka rito sa isla. Kasama ko po daddy ko. Nasaan ang mami mo? Tanong niya. Natigilan ng bata at napatitig sa kanya ito. Ikaw po ang mami ko. Sagot nito na ikinalaglag ng panga ni Tati. Huh? Wala pa akong anak, uy. Aniya sa bata at tumawa. Ngumuso ang bata. Mami nga po kita. Ngumiwi si Tati. Paano mo ako naging mami? Naku, wala pa akong anak. Kahit na cute ka, ay hindi mo ako mami. Aniya sa bata. Mami po kita. Uwi na po tayo, please. I'm here po para sunduin kita. Miss ko na po namin ni Daddy. Saad ng bata. Napakamot siya ng noo. Naku, bebe, hindi ako mami mo. Baka nagkakamali ka lang. Wala pa naman kasi akong anak eh. You're my mommy po. Giit ng bata. Hay nako, baka hinahanap ka na ng daddy mo. Hindi ako ang mommy mo, bebe ha. Diyos ko ka. Natigilan siya nang makitang paiyak na ito. Ikaw nga po, mami ko. Uwi na po tayo, please. Sama ka na po sa akin. Saad ng bata habang lumuluha. Napakamot siya ng ulo at agad nilapitan nito. Nasaan ba ang daddy mo? Nang madala kita doon, naluloka na ako sa'yo. Let's go home, mami. Uwi na po tayo. Pangungulit ng bata. Lumuhod siya para magpantay sila nito. Hindi ako ang mami mo, bebe. Baka andyan lang ang mami mo. Nasaan na ba ang daddy mo? Iuwi na kita sa kanya. Humikbi ang bata dahilan para mapalingon sa kanilang ibang mga tao na dumadaan doon. Huwag ka nang umiyak, oy. Baka sabihin nila pinapaiyak kita. Saad niya rito at pilit pinapatahan. Sama ka na po sa akin. Let's go na po. Bebe, hindi nga ako ang mami mo. Kaya hindi ako pwedeng sumama sa'yo para umuwi. Sabihin mo na lang sa akin kung nasaan ang daddy mo para dalhin kita sa kanya. Marahang sambit niya na mas lalong ikinahikbi ng bata. Ayaw po, sama ka po sa akin. Uuwi na tayo. Sigaw ng bata at yumakap sa kanyang leeg. Sumiksik pa ito roon kaya ang tanging nagawa niya lang ay mapakamot sa ulo dahil mukhang napagkamalan talaga siya ng bata na mami nito. Shh, tahan na. Ang sama na ng tingin ng mga tumadaan dito. Tahan na, bebe. Pagpapatahan niya sa bata habang hinahaplos ang likuran nito. Uwi na po tayo, mami. Uwi na po tayo. Pagmamakaawa sa kanya ng bata. Nakaramdam siya ng kakaiba. Hindi niya alam pero naawa siya sa boses nito. Shh! Tahan na, bebe. Tahan na. Aniya sa bata at hinaplos ang buhok nito. Sama ka na po Sama ka na po sa akin. Uwi na po tayo sa bahay ni na daddy. Hinaplos niya ang mukha nito at pinunasan ng mga luha. Ang ganda mo. Sure ako na maganda rin ang mami mo. Maganda ang bata. Kulay gray ang mga mata nito na talagang agaw pansin kapag tinitingnan. Ikaw po ang mami ko kaya maganda po ako. Ngumiti siya at hindi na lang nagsalita at baka umiyak na naman ito. Nasaan ba ang daddy? Napatigil si Tati sa pagsasalita nang may isang sigaw siyang narinig. Daddy! Sigaw ng bata rito at agad tumakbo sa lalaki. Bakit ka biglang umaalis sa mga bantay mo, ha? I'm worried about you, baby. Ang kulit mo talaga kahit kailan. Ani Terence sa anak na mabuhat niya ito. Ngumuso si Kalea. Pinapagalitan siya ng ama
pero sa malambing na tono. Sorry na, Daddy, pero at least nakita ko na po si Mommy. Ani Kalea sa ama. Ikaw ba ang tatay niyan? Bantayan mo maigi ang anak mo Maraming masasamang loob dito sa isla. Hindi lahat mabait kaya bantayan mo siya ng maigi. Ani Tati kay Terence. Napalingon sa kanya si Terence. Natigilan ito at napatitig kay Tati at namangha siya sa ganda ng dalaga. Ikaw, huwag ka ring makulit. Naku kang bata ka. Para kapag hindi ako nakakita sa iyo Ngumusulang si Kalea sa kanya. Sorry po, Mommy. Ay nako, sabing hindi nga ako ang mommy mo. No, you're my mommy. Lah, kanina ka pa. Sabing hindi nga ako ang mommy mo. Bigla namang umiyak ulit si Kalea dahilan para mapakamot ng ulo si Tati. Daddy, she's my mom po, diba? Ayaw niya pong maniwala sa akin na siya yung mommy ko. Sumbong ni Kalea sa ama habang umiiyak. Shh! Stop crying, baby. Ano ang napag-usapan natin? Tanong ni Terence sa anak. Napatigil naman si Kalea sa pag-iyak pero ang mga mata ay namamasa. But Daddy? Ungot ni Kalea pero sa huli ay napanguso na lang ito at nilingon si Tati. Thank you, miss. Wala yun. Mabuti na lang at sa akin yan lumapit. Kung sa iba, naku baka kung saan dinala yung batang makulit na yan. Hindi po ako makulit. Di nga po ako tumakas sa mga bantay ko. Dagdag nito. Natawa si Tati ng mahina at kinurot ang mga pisngi na lumapit siya rito. Sabi mo huwag ka na ulit at takas May mga bad guy dyan sa paligid. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Ani Tati sa mahinahon na boses. Opo, sorry po ulit. Mommy. Sabing hindi nga ako mommy mo. At saka asan ba mommy mo? Bakit ako yung tinatawag mo mommy? Malungkot na nagbaba ng tingin si Kalea. Hindi niya po ako maalala. Natigilan si Tati. May kung ano siyang naramdaman. Hindi niya maipaliwanag. Ay, gagaling din ang mommy mo. Pray lang, okay? Opo. Mauna na kami, miss. Maraming salamat sa pagtulong at pag-aalaga sa anak ko. Singit ni Terence. Walang anuman po. Pakibantay na lang siya na mabuti. Mukhang makulit talaga. Natatawang sambit niya. Napanguso si Kalea. Bye-bye po, Mommy. See you po. Sigaw nito habang kinakaway ang kamay. Ngumiti si Tati at kumaway rin kay Kalea. Napahinga siya nang makalayo na ang mga ito. Bakit ganito na lang nararamdaman ko? Bakit ang gaan ang loob ko sa batang yun? Dahil babata siya? Nalilitong tanong niya sa sarili. Umiling siya at nagtinda na lang muli. But Daddy, I can't wait anymore. I want Mommy. Himutok ni Kalea sa ama. Napag-usapan natin to, diba? Kalea, listen baby. Kailangan mo munang maging maayos. At kailangan din maging maayos ng mami mo bago natin siya makasama, okay? Napanguso si Kalea at nag-cross arms. Gusto niya nang makasama ang kanyang ina dahil ang tagal na niyang nangungulila rito. May mga bad guy pa rin po bang hinahanap si Mommy? Napahinga si Terence. Kapag maayos na ang lahat, makakasama na rin natin ang Mommy mo. Pero ngayon hindi mo na pwede. Malambing niyang saad sa anak. Okay po, Daddy. Mag-wait na lang po ako ulit hanggang maging okay na po ang lahat. Sa murang edad nito ay malawak na ang kanyang pag-iisip. Maraming mga bagay na siyang naiintindihan. May mga bagay rin naman na hindi niya pag-aanong maintindihan. Lumaki siyang marangya ang buhay. Nakukuha ang lahat ng gusto mula sa ama. Nang magkaisip ito, ay nagtanong siya tungkol sa kanyang ina na sinagot naman ni Terence. Hindi pa niya gaanong naiintindihan noon, pero ngayon, naiintindihan niya na ang lahat. Daddy, paano po ba magiging maayos ang lahat?
Pwede pong wala na po mga bad guy. Gusto ko na po talaga makasama si Mommy. Umupo si Terence sa sofa at agad niya namang inilagay ang anak sa kanyang hita. Magiging maayos din ang lahat. Basta, trust Daddy lang. Magtiwala ka lang kay Daddy. Malapit na nating makasama ang mami mo. Ang tono nito ay naninigurado. Sana nga po, Daddy. Sagot ni Kalea. Sa kabilang banda naman, ay problemado ang mga miyembro ng Dragon Fraternity. Yari tayo kay boss. Anang isang lalaki. Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod dito bago malaman ni boss. Baka tayong barilin. Saad ng isang babae. Guys, nahako na. Agad silang pumunta rito para tingnan ang mga screen kung nasaan makikita doon ng iba't ibang nangyayari. Sino to? Tanong ng isang lalaki habang tinutura ang isang screen kung saan nakikita ang lalaking nakamas at sombrero doon. Hindi ko alam, pero siya ang pangahas na pumasok rito sa headquarters natin. Sagot ng babae. Magaling itong manghak ng kung ano-ano. Kagaya ng mga CCTV, isa ito sa pinakamatalino sa frat nila pagdating sa mga gadgets. Kailangan nating mahuli yan bago pa malaman ni boss. Talagang yari tayo sa kanya. Saad ng lalaki habang tinitingnan pa rin ang screen. May balita na raw ba kay Clea? Tanong ng babae. Hindi ko alam. Walang sinasabi sa akin si boss o kaya si Tyrone. Sagot ng lalaki. Kailangan muna nating maayos ang lahat bago bumalik si Clea. Talagang patay tayo. Si boss lang ang patay. Ang hilig kasi makapag-away sa ibang fraternity nun. Kaya ngayon binabalikan siya. Saad ng lalaki at napailing. Alam mo naman na ganyan talaga pagdating sa ganito. Kahit hindi mo nakaaway, ay talagang babanggain ka. Mawala lang ang frat mo. Sagot ng babae sa seryosong boses. Mabuti na lang din at may fraternity dahil kailangan talaga nating protektahan si Clea. Sana lang ay bago siya makaalala ay maayos na ang lahat. Anang lalaki at humawak sa may mesa habang nakatingin sa mga screen. Di ko rin talaga alam sa tatay ni Clea at bakit ganun. Parang may saltik sa ulo na ewan. Biruin mo na kayang saktan at mapahamak ang anak dahil lang nalaman ni Clea ang sikreto niya. Kung di ba naman siya isang siraulo? Gigil na saad ng isang lalaki. Mabuti na lang talaga at hindi pa siya nahanap ng magaling niyang ama. At sana ay hindi na siya mahanap dahil talagang malaking gulo ang mangyayari. Alam niyo namang si boss, kapag usapan na ang babaeng mahal, ay handang pumatay. Saad ng lalaking may kulay pulang buhok. Magaling ang ibang miyembro ng frat natin at ang frat ng mga kapatid niya, kaya hindi mahanap ng magaling na ama ni Clea dahil sa mga ito. Nahaharangan nila ang lahat. Saad ng babae habang nagtitipa. Bakit ba ako pumasok dito? Akala ko naman kasi simpleng grupo lang to. Malay ko bang mahuhuli at mag-aalam ng mga taong may illegal na business kagaya ng tatay ni Clea? Saad ng isang lalaki habang nakahawak pa rin sa mesa. Ang kailangan muna natin ngayon ay alamin kung sino ang mapangahas na pumasok sa headquarters natin. Lalo na at may nakuha siyang mahalagang file. Baka isa siya sa tauhan ng tatay ni Clea. Kailangan natin kumilos agad. Seryosong saad ng babae. Tama si Lay. Kailangan muna nating asikasuhin ito. Baka bigla na lang bumalik si boss at sorpresahin tayo. Sabat ng may kulay pula na buhok na lalaki. Nag-usap sila at nagplano sa posible nilang gagawin para maalam kung sino ang taong pumasok sa headquarters nila. Kailangan nilang maunahan ng boss nila. Ano? Hindi nyo pa rin nahahanap? Sigaw ni Alfredo. Patuloy pa rin naman po sa paghahanap, boss. Mukhang itinago ito na sa Avedra na yon. Sagot ng lalaki. Nagtiimbagang si Alfredo dahil sa galit. Agad niya itinapon ang sigarilyo sa lapag at kanyang inapakan. Masyado talaga yung sa Avedra na yan. Dapat pala
ay isinabay ko na silang dalawa. Masyadong paepal. Ani Alfredo. Anong balak niyo sa kanya, sir? Mukhang mahigpit ang ginagawa niyang pagtatago kay Clea. Sabihin mo sa iba na patuloy pa rin ang paghahanap kay Clea. Kay Saavedra, dispatchahin niyo. Masusunod, sir. Siguraduhin mong kapag bumalik ka rito ay may maganda ka ng balita. Ayoko ng pangit mong balita. Mariing sambit nito. Yes, sir. Sir! Tawag ng isang babae. You may go. Utos ni Alfredo sa lalaking agad namang umalis. Nang makaalis ang lalaki, agad nagtanggal ng sombrero at mask ang babae. Akala mo ay lalaki dahil sa gupit nitong panlalaki. Anong balita sa inutos ko? Tanong ni Alfredo. May mga nakuha akong ilang dokumento pero hindi ko pa alam kung ano ang mga ito. Nagmamadali ako dahil maraming CCTV sa loob ng headquarters nila. Inilahad niya ang mga papel na nakuha niya sa headquarters ng Dragon Fraternity. Kinuha naman agad yun ni Alfredo. Hindi ka naman nahuli? Umiling ang babae. Hindi, maayos ako magtrabaho. Mabuti kung ganon. Hindi pwedeng makatunog sila. Kailangan muna nating makuha si Clea sa kanila kung nasa kanila man. Wala sa kanila si Clea. Paano mo nasabi? Narinig ko ang usapan ng dalawang miyembro ng Dragon Fraternity. Maging ngayon ay hinahanap nila ang inyong anak. Wala rin silang alam kung nasa nito kaya nakakasiguro ako na wala sa kanila si Clea. Wala sa Saavedra? Wala. Mukhang nasa ibang kamay si Clea kaya hindi pwedeng mag-focus lang tayo sa mga Saavedra. Lalo na sa Terence na yun. Nasaan na naman ang magaling kong anak na yun? Baka naman patay na talaga. Tanong ni Alfredo. Ako na mismo ang nagsasabi na hindi namatay si Clea sa ginawa ko. Ibang bangkay ang nakita, hindi sa kanya. Isa ka ring inutil. Bakit hindi mo sinigurado? Inis nitong tanong. Sigurado akong si Clea ang nasa sasakyan na yon. Mukha talagang may iba pa ang nasa likod nito. Anang babae sa seryosong tono. Nag-isip naman si Alfredo kung sino pa ang pwedeng gumawa nito. Kung sino ang may hawak ngayon kay Clea. Kung hindi ang mga Saavedra, wala rin sa atin. Mukhang nasa mga Mendoza siya. Mukhang nalinlang tayo. Ngumisi si Alfredo at hinawakan ng kanyang labi. Alamin mo kung nasa Mendoza nga ba ang anak ko. Tumango ng marahan ng babae. Masusunod. Pero kung wala sa mga ito, hindi mo pa nga sinusunod ang utos ko. Alamin mo muna. Mariin itong sambit. Yes, sir. Sagot ng babae at umalis. Nang tumalikod siya ay pasimpleng sumama ang kanyang muka. Masyado nang nagmamataas si Alfredo. Aalamin ko kung nasan ka, Clea. Hindi pwedeng malaman ng lahat lalo na ng mga Saavedra ang sikreto ko. Ani Alfredo habang naglalakad-lakad. May malaki siyang sikreto na nalaman ni Clea. Kaya kailangan niyang mahanap ito sa lalong madaling panahon. At baka isiwalat ito ang nalalaman tungkol sa sikreto niya. Tati, may naghahanap sa'yo. Sigaw ng kaibigan niyang binabain na si Jeric, pero Jenica ang nais niyang itawag dito. Napakunot ang noo ni Tati at lumabas. Ha? Sino? Wala naman akong inaasahan na bisita. Nagtatakang sagot ni Tati. Natigilan siya nang makita kung sino ang lalaki na nakasandal sa kotseng kulay pula. Bakla, ang gwapo. Bulong ni Jeric na makalapit ito sa kanya. Hello? Sino po sila? Tanong ni Tati para agawin ang atensyon ng lalaki. Agad namang umayos ng tayo ang lalaki at hinarap si Tati. Tatiana Mendoza, right? Tanong ng lalaki. Yes po, ako nga po. Bakit ho? Magalang niyang tanong. Drop the po, Tati. You can call me Tyron. Anang lalaki. Sige. Anong kailangan mo? May utang ba ako sa'yo? Natawa si Tyron sa kanya. Wala naman siguro akong utang sa'yo, di ba? Napailing si Tyron habang natatawa pa rin sa dalaga. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Ha?
Kunot noong tanong ni Tati. Nothing. Gusto lang sana kitang makausap. Kailangan kasi ng pamangkin ko ng yaya. Pasok ka muna sa loob, doon na lang natin pag-usapan. Ani Tati. Agad naman silang pumasok sa loob. Pinagmasdan ni Tyrone ng buong paligid. Napakasimple pero may dating. Juice o coffee? Juice na lang. Sagot ni Tyrone habang inililibot pa rin ng paningin. Ako na. Ani Jerry kay Tati at nagpunta na sa kusina. Paano mo pala ako nakilala? Hindi naman ako wanted. Natawa si Tyrone. Ang cute mo talaga, Tati. Thank you. Pero pag-usapan na natin agad yung sinabi mo kanina. Huminga muna si Tyrone at maayos nang umupo. Naghahanap kasi ng yaya yung kapatid ko para sa anak niya. Baka pwedeng ikaw. Bakit ako? Hindi naman ako naghahanap ng trabaho. Natigilan si Tyrone at nangapa ng sasabihin sa dalaga. Nakita kasi kitang nagbebenta ng mga accessories. Naisipan ko na para mas bagay ka maging yaya ng pamangkin ko. Hindi ka pa iitim dahil aircon ng buong mansyon. Pero hindi naman ako naghahanap ng trabaho. Masaya naman ako sa trabaho kong paggawa at pagbenta ng iba't ibang accessories. Nag-isip si Tyrone kung paano niya mapapapayag ang dalaga na nasa harapan niya. Kailangan niya itong mapapayag. May batang lumapit sa'yo, di ba kung natatandaan mo? Siya ang aalagaan mo. Nakita ko kasing parang gusto sa'yo ng pamangkin kong yun na si Kalea. Kaya baka pwedeng makuha kang yaya dahil kailangan lang talaga. Palagi na lang kasing umaalis sa mga yaya niya kasi inaaway niya. Baka awayin din ako nun. Hindi ka aawayin nun. Halatang gusto niya naman sa'yo. Payag ka na, Tati. Please? Para naman may makuha akong pera sa kapatid ko. Kailangan lang talaga, Tati. Pumayag ka na, uy. Pagmamakaawa ni Tyrone. Halos magmakaawa na siya rito para pumayag. Hindi niya talaga kailangan ng pera ng kapatid. Yari lang siya sa kapatid kapag hindi nito napapayag si Tati na maging yaya ni Kalea. Magkano ba ang sweldo? Tanong ni Tati. 50,000 weekly. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ano? Ang laki naman nun? Gulat niyang saad. Free sa pagkain. Doon ka na sa mansyon titira kasi kailangan 24 hours ka magbabantay kay Kalea. Maliban na lang syempre kapag tulog ito. Pwede ka magpahinga. Tanging pagbabantay lang kay Kalea ang gagawin mo. Hindi ka maglilinis ng mansyon o gagawa ng gawaing bahay. Mahabang sambit ni Tyrone. Bilyonaryo ata ang kapatid mo sa laki ng sweldo na ibibigay sa akin kapag nagkataon. Ani Tati. Bilyonaryo talaga. Kilala mo si Terence Saavedra? Pamilyar sa akin ang pangalan. Yun ba yung tatay ni Kalea? Yung batang lumapit sa akin? Yes, siya nga. Kailangan niya talaga ng yaya para kay Kalea dahil busy siya sa maraming bagay. Sa kumpanya, sa business, ganun. Mabait ba siya? Mukha kasing masungit eh. Mukhang cold na tao. Napahalakhak si Tyrone at may sinabi siyang hindi narinig ni Tati. Kung alam mo lang kung gaano katakot yun sa'yo. Bulong nito. Ano? Wala. Ang sabi ko ay hindi naman ganun si kuya. Pumayag ka na, Tati. Kailangan ko rin ng pera kaya kailangan mapapayag kita. Pwede bang pag-isipan ko muna? Taga saan ba sila? Kayo? Taga Maynila kami. Napadayo lang kami rito sa isla dahil gusto ng pamangkin ko. Gusto niya na ikaw ang maging yaya niya. Siya talaga ang may gusto. Maynila? Malayo ba yun? Takang tanong ni Tati. Natigilan si Tyrone at may balak sanang sabihin ng may maalala siya bigla. Hindi naman ganun kalayo. Sure ka ba talaga na mabait yung kuya mo? Baka mamaya may gawin sa akin hindi maganda. Hindi pa ako handang mamatay ah. Natawa naman si Tyrone sa kanya. Hindi nga, ang kulit mo naman. Mabait si kuya. Kapag naging close mo siya, naku, makikilala mo at makikita mo. Napatango-tango si Tati. Wala bang contract? Walang contract. O sige, payag na ako.
Pero pwede ba bukas na lang ako mag-umpisa? Napakamot si Tyron sa ulo. Una ay ang dami nitong tanong. Pangalawa ay hindi pwedeng bukas pa. Baka mamaya pag uwi niya ay may bumaril sa kanya. Tati, ano kasi? Mamaya na kasi ang alis namin pa uwi ng Maynila. Baka pwedeng sumama ka na sa akin papunta ron? Hindi naman kay sindikato, no? Natawa naman muli si Tyron. Ang gwapo ko para maging sindikato lalo na si kuya. Nako tati, safe ka kay kuya. Napatango-tango si tati. Komportable siya sa kausap niyang si Tyron kaya nararamdaman niyang hindi naman ito masama. Sige, mag-iimpake lang ako. Magpapaalam na rin ako sa kaibigan ko. Pwede naman siguro akong dumalaw rito, no? Oo, pwede naman. Sige, salamat. Sagot ni tati. Halos magsusuntok sa hangin si Tyron nang mawala si tati sa paningin niya. Yes, napapayag din. Hindi na ako yari kay kuya. Pero sisingilin ko talaga siya. Ang daming tanong eh. Hirap mga pa na isasagot. Biglaan ba naman? Pagkausap niya sa sarili. Hindi naman nagtagal si tati sa pag-iimpake ng gamit niya. Hindi niya alam kung bakit siya pumayag bigla. Good luck bakla! Halatang mayaman na mabango. Ani Jeric na umasta pang kinikilig. Naku ka ha, hayan ka na naman. Uy, nagsasabi lang ako ah. Ang gwapo niya bakla. Reto mo naman ako kapag ayaw mo siya. Hay nako, ikay magtigil dyan. Trabaho ang ipupunta ko ron dahil malaki rin ang sweldo. Mukha naman mabait, responsable at syempre gwapo na rin. Kaya hindi kita pipigilan sa biglaan mong desisyon. At saka, okay na rin. Para naman makalabas ka rito sa isla. Gusto kong makita mo ang meron sa Maynila. Ani Jeric sa kanya. Ano bang meron sa Maynila? Iba ba yun dito sa isla? Alamin mo na lang. Basta mamasyal ka doon at mag-selfie ha. Huwag ka ding papakabog kapag minang away sa'yo. Lalabanan mo dapat. Natawa si tati dahil sa kaibigan. Talagang lalaban ako. Subukan lang nila akong kantiin nang malaman nila kung sino talaga ang isang tati. Hindi ako nagpapaapi lang, no? Yan! Ganyan nga ang kaibigan ko. Gora bakla. Huwag kang papakabog. Mas malditahan mo. Sulsul ni Jeric. O siya, aalis na kami. Ikaw nang bahala rito ah. Dadalaw na lang ako kapag pwede. Papadalhan na rin lang kita. Ano ka ba? Kahit wag na. Okay lang sa akin. Mas mabuting ipunin mo na lang yan para sa'yo. At saka pinaghirapan mo yun. Basta reto mo na lang ako. Oo na. Kung magugustuhan ka ba, edi go. Kung hindi, edi ouch. Pang-aasar niya sa kaibigan. Grabe. Ouch agad. Umarte pa si Jeric na nasasaktan. Natawa si tati. Darating din ang tamang tao para sa'yo. Huwag ka lang magbadali. Babay na at baka inip na ang lalaking yun sa labas. Sabi ni tati. Mag-ingat ka ha. Ang mga sinabi ko tandaan mo. Yung mga tinuro ko rin ay huwag mong kalimutan. Huwag papaapi. Kapag inapi ka, sampalin mo agad. Ako nang bahala. Ano ka ba? Hindi naman ako nagpapatalo pagdating sa ganyan. O siya, bye-bye na. Saad ni Jeric at nagyakap ang magkaibigan. Salamat po. Ani tati sa dalawang lalaki na kumuha ng mga bagahe niya. Mukhang doon ka na yata titira. Biro ni Tyron sa kanya. Hindi naman. Mga importante kasi mga dala ko. Sagot ni tati. Tara na. Agad na sumakay ang mga ito sa kotse ni Tyron. Nakatulog si tati habang papunta na sila ng Maynila. Dumiretso na sila dahil andun ang kapatid niya si Terence at ang pamangkin niya si Kalea. Nauna na ito sa kanila. Nakatulog na. Ani Tyron sa kapatid. Pinagmasdan ni Terence si tati na mahimbing na natutulog sa loob ng kotse. Mabuti at napapayag mo. Ganun talaga. Magaling ang charm ko eh. Hindi yan libre ah. Hinawi ni Terence ang ilang hibla ng buhok ni tati. Namungay ang kanyang mga mata nang titigan niya ang dalagang mahimbing na natutulog.
Hinalikan niya ito sa noo bago binuhat. Thanks. Ani Terence sa kapatid nang madaanan niya ito. Hayan, sana hindi na mainitin ang ulo mo. Andiyan na ang happiness mo. Pang-aasar ni Tyron. Hindi naman umimik si Terence. Manang, maayos na po ba ang kwarto? Tanong ni Terence. Maayos na po, sir. Salamat, Manang. Napangiti ang ginang nang makilala ang babaeng buhat ng kanyang alaga. Mukhang magiging maganda ang mga susunod na araw. Anang ginang habang nakangiti. Agad na binaba ni Terence ang dalaga sa malambot na kama. Gumalaw ito, tumagilid ng higa. Welcome home, love. Bulong ni Terence bago dampian ng mababaw na halik si Tati. Sa sobrang babaw ng halik nito sa labi ng dalaga, ay hindi mararamdaman ng dalaga ang ginawad niyang halik. Ang tagal kong hinintay ito. Hindi ko na kaya makita si Kalea na umiiyak dahil nangungulilas sa'yo. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan kayong dalawa, kahit ako mapahamak. Huwag lang kayo dahil baka magpakamatay ako kapag may nangyaring masama sa inyo. Mahabang, sambit ni Terence habang nakatitig sa magandang mukha ni Tati. Maingat niyang hinawi ang buhok ng dalaga. Magiging masaya si Kalea dahil nandito ka na. Sleep well, love. Bulong na naman ni Terence bago muling hinalikan ng noo ng dalaga at iwan. Sa headquarters, ay agad pinagkalat ni Tyron ang nangyari. Gumanda ba lalo si Tati? Tanong ng isang lalaki. Oo, tol. Ang ganda lalo ni Tati ngayon. Hindi na pati magiging mainit ang ulo ni Kuya. Natatawang saad ni Tyron. Sana nga. Ang sakit na sa ulo kapag mainit ang ulo niya. Baka tuluyan ng pasabugin ang ulo natin. Si Giovanni nga ay muntik na nga mapatay. Kwento ng lalaki. Hindi na yan. Andiyan na si Tati. Sagot ni Tyron. Ang kailangan lang natin ay maprotektahan siya. Hindi pa rin maayos ang lahat lalo na at hindi pa natin nalalaman kung nasa ng kanyang tatay. Singit ng babae. Nakilala niyo ba kung sino? Tanong ni Tyron. Agad na lumapit ang babae sa kanila habang walang emosyon ng muka. Hindi pa nalalaman pero may iba akong nakalap. Saad nito at umupo sa sofa. Ano na naman yun? Share mo naman. Be serious first, Tyron. Singit ng isang lalaki. Ito na nga, seryoso na nga ako. Sagot ni Tyron at umupo na rin sa kabilang sofa. Binabantayan din ng mga tauhan ng mga Mendoza si Tati. Kung naalala nyo ay nahirapan tayong hanapin siya noon kung nasan siya. Tapos bigla na lang minibigay sa atin ng impormasyon kung nasan siya, di ba? Tanong nito. Wala pa ring emosyon na muka, maging ang pananalita. Siya ang nakakatandang kapatid ng mga Saavedra, ang ate ng mga Saavedra. Kanilang kinatatakutan kahit sarili nilang kapatid ito. Nalaman kong kagagawan niya ng mga Mendoza. Sila ang nagbigay ng impormasyon kung nasan si Tati. Dagdag nito. Teka, kung alam pala ng Mendoza, bakit wala sa kanila si Tati? Paniguradong malalaman ni Alfredo na kung wala sa atin si Tati, ay baka nasa mga Mendoza. Kaya ang ginawa ng mga Mendoza ay bantayan na lang na mabuti si Tati sa malayo na hindi nalalaman ni Alfredo. Ang alam ni Alfredo ay tayo ang nagtatago kay Tati. Pero hindi ko alam ngayon kung ganun pa rin ang alam niya. Alam niyo naman ang mga tauhan niya, magaling din mag-imbestiga. Kung ganun, umpisa pa lang ay alam na ng mga Mendoza ang buhay ni Tati. Saad ni Tyron. Hindi lang yun. Sila ang tumulong kay Tati. Ang ginawa nila ay pinahabilin nila ito sa mag-asawang sa Isla Caso. Namatay ang mga ito dahil sa sakit nila. Kaya ang naging kasama ni Tati ay ang anak na mag-asawa na kaibigan ni Tati. Saad ng babae. Binabae ang kaibigan niya, mabuti na lang. Kailangan natin ang kaibigan niyang yun. Kailangan din natin siyang protektahan.
Baka kung ano pang gawin ni Alfredo oras na malaman niyang may koneksyon silang dalawa. Kailangan natin siyang unahan. Bakit di mo agad sinabi sa akin? Di sama na isama ko na rin siya. Walang emosyon lang siyang tiningnan ng babae kaya bigla siyang napatahimik. Takot siya sa atin nila. Kung takot siya kay Terence, mas takot siya dito. Kailangan pong pumunta ulit ng isla bukas. Anytime, ay baka malaman na ni Alfredo ang lahat. Yes ate, pupunta ako bukas din. Mabuti kung ganun. Saad ng babae. Kinabukasan ay nagising si Tati. Mahimbing ang kanyang pagkakatulog. Good morning, Mommy! Matinis na boses ng isang bata ang kanyang narinig. Nararamdaman niya rin na tumatalon sa kama. Nagmulat siya ng mata at nilingon ng bata. Mommy! Masayang sambit ni Kalea na agad pumunta kay Tati. Hello! Ani Tati. Hinalikan siya ni Kalea sa pisngi at niyakap. I'm so happy, Mommy. Andito ka na sa tabi ni Kalea. I love you so much, Mommy. Hindi na nakaimik si Tati. Hinayaan niya si Kalea at baka umiyak na naman ito. Umaga na pala? Opo, Mommy. Sobrang himbing po ng tulog mo. Kanina pa po kita ginigising kaso ayaw mo magising eh. Nakangusong saad ni Kalea. Ngumiti si Tati at hinaplos ang buhok nito. Sorry, bebe ah. Mag-aayos muna ako. Wait mo ako rito. Aniya at hinalikan ng noo ng bata. Agad na naghilamos at nag-ayos si Tati. Hindi niya alam kung paano siya napunta sa kama. Mukhang binuhat siya ni Tyron. Daddy, gising na po si Mommy. Sigaw agad ni Kalea nang makarating sila sa kusina. Hawak nito ang kanyang ama at hinihila siya. Happy family na! Yehey! Natutuwang sigaw ni Kalea at pumapalakpak pa. Napatingin si Tati kay Terence na malamig lang ang tingin sa kanya. Mukhang masungit talaga. Bulong ni Tati. May sinasabi ka, Miss Mendoza? Malamig na tanong ni Terence. Wala po, sir. Daddy, ba't ganyan ka kay Mommy? Be nice to Mommy and be sweet, okay? Masungit ata ang daddy mo. Bulong ni Tati kay Kalea nang tabihan niya ito. Nice naman po si Daddy, Mommy. Wala po siguro sa mood si Daddy kaya ganyan siya. Pero papagalitan ko po siya kapag di siya nice sa'yo. Natawa ng marahan si Tati at ginulo ng marahan ang buhok ni Kalea. Ikaw talagang bata ka. Kumain ka na nga lang. Masyado ka madaldal. Madaldal siguro ang mommy mo. Ngumaso si Kalea. Ikaw nga po ang mommy ko. Napakamot siya ng noo. Okay, sabi mo eh. Good morning everyone. Bati ni Tyron, nakadadating lang. Kasama niya ang tatlong kapatid nila. Good morning po, Tito Tyron. Masiglang bati ni Kalea. Bakit parang wala sa mood, brother? Tanong ng kapatid na si Trevor. Ano ginagawa niyo dito? Tanong ni Terence. Masama? Tanong naman pabalik ni Trinity, ang kanilang ate. Wala akong sinabi, nagtanong lang ako. Parang sinasabi mo kasi na masamang nandito kami. Natatawang sambit ni Trevor at umupo. Good morning, Tati. Bati ni Tyron. Good morning din. Simpleng sagot ni Tati at tigsimula na ulit kumain. Tatiana, right? Tanong ni Trinity. Nagangat ng tingin sa kanya si Tati. Maliit itong ngumiti. Makikita mo sa mukha ni Tati ang pagiging mahinhin talaga at inosente. Opo, Tati na lang din po for short. Magalang na sagot nito. Ngumisi si Trinity. Hindi na ako magtataka kung bakit ikaw. Kung bakit handa siyang pumatay at ibuwis ang buhay para lang sa'yo. Ani Trinity na pinagtaka ni Tati. Po? Takang tanong nito. Tatiana Mendoza, I hope matandaan mo na ang lahat. Ate! Saway ni Tyron.
Natigilan si Tati. Hindi siya nakaimik. Napapikit siya at may kung anong kirot siyang naramdaman sa ulo. Paano siya makakaalala kung hindi niyo tutulungan? Paano niyo malalaman ang lahat ng alam niya kung ganyan lang? Kailangan niyo siyang tulungan na makaalala kung sino ang nasa likod na may gawa sa kanya yan. Kung bakit wala siyang matandaan. Diretsong saad ni Trinity. Huwag mo nga pangunahan si kuya, ate. Alam niya ang ginagawa niya. At saka huwag na natin na pag-usapan yan dito. Lalo na at kaharap ang bata. Saway ni Trevor. Tahimik lang ang isa nilang kapatid na lalaki na nakamasid at nakikiramdam lang sa mga kapatid niya. Well, sabi mo, mas may tiwala ka naman sa Kuya Terence mo kaya wala akong magagawa. Nagsasabi lang naman ako ng opinion ko lalo na at hindi talaga maalala ni Tati ang lahat kung hindi siya tutulungan. Baka makuha na naman siya ng Alfredo na yun. Wala akong maintindihan sa pinag-uusapan nyo. Pero alam kong kasali ako dyan. Kung ano man ang meron sa inyo, sa gulo nyo sana hindi ako damay. Ayoko ng gulo. Singit ni Tati. Tiningnan siya ni Trinity. Walang emosyon na mukha pero nakaramdam ng takot si Tati. Kasali ka na umpisa pa lang. Huwag ka na sana magbulag-bulagan, Tatiana. Alalahanin mo ang lahat. Anong aalalahanin? Takang tanong nito. Akmang sasagot na si Trinity nang pumagitna si Terence. Know your limits, ate. Walang emosyon? Nasaad ni Terence na ikinangisilang ni Trinity. Okay, sabi niyo eh. Pero sana, huwag niyong hayaan na maunahan na naman kayo. Hindi na sana ako mahingialam pero hindi ko naman pwedeng pabayaan ang mga kapatid ko. Thanks for your help then. Huwag po kayong mag-away, tita, daddy. Tapos ka na ba, bebe? Akyat na tayo sa taas. Malambing na sambit ni Tati. Hindi ka pa po gaanong kumakain. Wait na lang po kita. Ngumiti si Kalea at tumayo. Okay na ako. Hindi ako makakain ng maayos kapag ganito. Hindi ako sanay na ganito sa hapag. Sagot ni Tati na narinig ng lahat para matigilan ng mga ito. Sure ka po, Mami? Tumango si Tati at binuhat na niya si Kalea. Akyat na po kami sa taas. Pasensya na. Ani Tati. Hindi mo pa nauubos ang pagkain mo. Anang lalaking tahimik kanina pa. Nawala na ako ng gana. Nakakawalang gana kasi. Sagot ni Tati. Nasa boses ang galang ngunit nasa boses rin ang disappointment. I like your attitude. Singit ni Trinity at humigop ng kape. Sana'y wag nang ganito sa susunod. Nakakabastos na ganyan kayo sa hapag. Ngumisi si Trinity. Napatitig sa kanya si Terence. Napailing naman si Trevor at ang tahimik na lalaki na si Trev ay ngumisi. Yaya lang ako ng pamangkin niyo at anak ng amo ko. Pero kapag may mali akong nakikita ay nagsasalita ako. Paumanhin, aakyat na po kami. Pinagbasda na magkakapatid ang pag-alis ni Tati. Yan kasi. Asar ni Tyron. Masyado kasi kayong dalawa. Naku, magbago na kayo. Sabat naman ni Trevor. I like Tati's attitude. Prangka magsalita. Ani Triv. Tati is mine. Ani Terence sa mariin na tono. Wala namang umaagaw kay Tati sa'yo. Ingatan mo lang at baka mawala na naman siya sa'yo. Hindi ko nahahayaan pa ulit. Kaya wag mo na akong pagsabihan. Wag niyo na akong pangunahan. Kahit sino sa inyo. Alam ko ang ginagawa ko. Anong balak mo ngayon? Hayaan na lang si Tati na kusang makaalala? Hanggang kailan? Makuha siya ni Alfredo? May plano na ang gurang na yun at anytime, pwede niyang gawin ang plano niya. Kaya habang maaga, ay tulungan niyo rin si Tati na makaalala. Ang tagal na din. Mahabang litanya ni Trinity. Ako na ang bahala, ate. Baka ma-pressure si Tati kapag pinilit natin siyang makaalala. Ani Terence.
Umiling na lang si Trinity. Sige, ikaw ang bahala. Uuna na ako at may kailangan pa akong ayusin. Gusto ko lang talaga makita si Tati. Lumipas ang mga araw, ay naging maayos naman ang buhay ni Tati. Unti-unti siyang nasasanay sa buhay na meron sa Maynila kaysa sa isla. Hindi naman gaano kahirap na alagaan si Kalea. Napalapit na agad siya sa bata, nakuha nito agad ang kanyang loob. Sir, dinalhan ko po kayo ng kape. Saad ni Tati nang pumasok siya sa opisina ni Terence. Inilapag niya ang tasa sa mesa nito. Masyado kayong busy, sir. Magpahinga rin po kayo. Halatang puyat kayo dahil sa eye bags niyo. Sumandal si Terence sa kanyang swivel chair at nagbuntong hininga. May mga kailangan lang tapusin at asikasuhin. Buhay pa naman ako. Biro nito sa kanya. Kahit na, sir, nawawala na kayo ng time sa anak niyo. Huwag naman sanang ganun, sir. Baka kasi lumayo ang loob ni Kalea sa inyo. I'm sorry. Mahinang sagot ni Terence. Hindi naman sinayang ako, sir. Bata pa po kasi si Kalea. At nakikita ko po sa kanya na gusto niya ng atensyon. Kapag nag-uusap nga po kami tungkol sa inyo ay todo kwento siya sa inyo. Pero parang busy na kayo at hindi na siya madalas magkwento. Kaya sa akin na lang niya ginagawa. Palagi niyang sinasabi na busy si Daddy. Baka magalit siya kapag nangulit ang anak mo. Saad ni Tati at ginaya pa ang boses ni Kalea. Babawi ako sa kanya, don't worry. Nako, ganyan nga sir. Nagtatampo rin ang anak niyo sa inyo. Kahit gaano pa kaimportante ang ginagawa niyo, mas priority pa rin dapat ang anak lalo na't wala ang mami niya. Natigilan siya nang biglang may maalalang itatanong kay Terence. Oo nga po pala sir. Nasaan ang mami ni Kalea sir? Kung okay lang po sanang malaman? Napatingin sa kanya si Terence. Ikaw ang mami niya? Sagot nito na ikinakurap ni Tati. Sir? Ikaw muna sanang tumayong mami niya, lalo na at nakikita kong mahal ka ng anak ko. Napamahal na siya sa'yo. Paliwanag nito. Napatango-tango si Tati. Napamahal na rin naman po sa akin si Kalea. Natatakot po siyang iwanan ako. Ang gaan na rin po ng loob ko sa anak niyo. Kung nasan man ang mami niya, sana nalaman niya kung gaano kabait si Kalea at kung gaano ito maging kalambing. Ngumiti siya pagkatapos. Napangiti si Terence habang nakatingin sa mukha ni Tati. Gusto niyang sabihin dito ang lahat pero ayaw niyang ma-pressure ang dalaga. Ganon din ang mararamdaman ng anak ko sa'yo. Thank you for taking care of her. Wala yun, sir. Trabaho ko po ito. Unang kita ko palang kay Kalea, iba na talaga yung nararamdaman ko. Lukso ng dugo ba? Tanong ni Terence. Parang gano'n na nga, sir. Sa tuwing nakikita ko po si Kalea, iniisip ko na sana ako na lang yung mami niya talaga. Kasi kahit na hindi ko alam ang dahilan ng tunay na mami kung bakit siya wala sa tabi ni Kalea, naiinis ako. Paano niya nagawang matiis na wala sa tabi ng anak niya? Ay, sana ako na lang talaga ang mami niya. Bumuntong hininga si Tati pagkatapos. Gusto mo talagang maging mami niya? Napalingon sa kanya si Tati. Napakorap siya at napatikom ang bibig ng marilay sa mga sinabi. Masyado siyang naging madaldal. Sir, you can be her mom, but marry me first. Diretsahang saad ni Terence at ngumiti. Laglag ang panga ni Tati at namumula ang pisngi. Sir, ano ba naman kayo? Hindi pwede yun. Ayoko maging rebound, no? Alam kong mahal na mahal niyo po ang mami ni Kalea, no? Yes, mahal na mahal ko talaga si Clea. Sagot naman ito na ikinatigil ni Tati. Ngumiti siya kahit na nakaramdam siya ng kirot sa dibdib. I'm willing to risk and die for her. To protect her. Handa ako mamatay para sa kanya. Saad nito nang walang alinlangan. Hindi nakasagot si Tati. Alamin niyo. Galit na sigaw ni Alfredo. Mga inutil talaga kayo, utusan.
Hindi niyo mahanap-hanap si Clea. Hinayaan niyo pang makapasok rito sa mansyon. Mga inutil talaga. Galit pa nitong sigaw. Sir, inaalam na po namin. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong silid nang walang hiyang barilin ni Alfredo ang lalaki na kanyang tauhan. Magsalita kayo kung maganda ang balita nyo. Wala pa kayong maayos sa trabaho at wala pa kayong magandang balita na naibibigay sa akin. Galit niya pang saad. Itinapat niya ang baril sa isang tauhan niyang nanginginig naman agad sa takot. Kinalabit niya ang gatilyo. Tumama agad ang bala nito sa dibdib at dumaing sa sakit ang lalaki. Ayusin niyo. Kung ayaw niyong magaya sa dalawang yan, huwag kayong tatanga-tanga. Napakasimple ng pinag-uutos ko ay hindi niyo magawa. Kumalma ka, may maganda akong balita. Anang kararating lang na babae. Itinapat roon ni Alfredo ang balita. Siguraduhin mo maganda yan, kung hindi ay magagaya ka sa dalawa. Nakakay Terence sa Avedra ngayon si Clea. Akala ko ba wala siya dun? Yun ang totoo. Ngayon lang din nila nakita si Clea. At ang isa pa, wala itong maalala. Ibinaba ni Alfredo ang baril. Ayon sa mga utusan ko na nasa loob ng mansyon, wala raw itong matandaan na kahit ano. Dagdag pa ng babae. Ngumisi si Alfredo at agad na may naisip. Agad yung kidnapin si Clea at dalhin siya rito. Uunahan na natin ang mga Saavedra. Saad nito at humalakhak. Copy. Sagot ng babae. Mga inutil rin talaga ang mga Saavedra na yan. Kailangan talaga makuha natin si Clea bago ito makaalala. Baka isiwalat niya rito ang mga sikreto natin. Yes sir, pagpaplanuhan na po namin na mabuti. Huwag niyo nang patagalin. Utos nito na ikinatango ng babae. Yes sir, ako na ang bahala na mag-handle nito. Mabuti kung ganun. Agad na umalis ang babae. Ngumisi naman si Alfredo dahil sa tuwa. Bobo rin talaga ang mga Saavedra minsan. Ang babagal kumilos. Gusto palagi na uunahan ko sila sa lahat. Mabuti na lang at walang maalala si Clea. Pero ang tanong, sino pang nasa likod nito? Bakit napunta na lang sa Terence na yun ang anak ko? Nagdaan ang mga linggo. Mas lalong naging mahigpit ang mga tauhan ng mga Saavedra sa pagbabantay. Dahil nalaman nilang alam na ni Alfredo na nasa kanila si Clea. Mga traidor. Saad ni Trinity. Yan ang kutob ko. Mukhang nasa mansyon ito. Spy ng gurang na Alfredo na yun. Pero sino naman ang mga kasambahay na yun? Nagtatakang tanong ni Tyron. Ako na ang bahalang umalam dyan. Singit ni Triv. Kailangan mag-idoble ang pagbabantay kay Tati. Siya ang gagamitin ni Alfredo laban kay Terence. Alam niyo naman na mahina ang kapatid nating yun kapag si Tati ang pinag-uusapan. Saad ni Trinity. Kailangan nating maging handa. Sinabi sa akin ng spy natin kay Alfredo na binabalak nilang kidnapin si Tati. Lalo na at wala itong maalala. Saad ni Trevor. Napakagaling talaga ng gurang na yan. Dapat sa kanya ginigilitan ng liig. Gigil na sambit ni Tyron. Ako na ang bahala sa Alfredo na yan. Ako ang papatay sa kanya. Buisit din talaga yan. Masyadong bida-bida. Ani Trinity. Pero hindi ka ba nagtataka? Na ano naman? Bakit gano'n na lang kung habulin ni Alfredo si Tati? Napaisip lang ako, parang may kakaiba kasi. Hindi naman magiging gano'n si Alfredo na gustong-gusto makuha si Tati kung wala lang, di ba? Si Tati lang makakasagot niyan. Either may nalalaman siya tungkol kay Alfredo na hindi maganda. Sekreto kumbaga. Singit ni Lay. Pwedeng yun nga. Pero ano naman ang sekreto ni Alfredo maliban sa illegal na transaksyon niya? Si Tati nga makakasagot. May nalalaman siya kaya ganyan na lang kung maghabol si Alfredo sa kanya. Saad pa ni Lay. Walang maalala si Tati, kaya paano siya makakatanong, aber? Hindi na sumagot si Lay sa kanya. Seryoso na ulit ito sa ginagawa. Kung may sikreto nga si Alfredo na alam ni Tati,
Kaya gano'n na lang kagustuhan niya makuha si Tati sa atin. Well, mas lalo nating hindi hahayaan na papunta sa kanya si Tati. Walang emosyon na sa Ate Trinity habang nakatingin sa kung saan. Kanya-kanya sila nang iniisip kung ano ang sakaling pinakamalaking sikreto ni Alfredo na alam ng dalaga. Love you, Daddy! Malambing na sigaw ng anak niya. Agad niya itong binuhat at hinalikan sa noo. Si Mommy po, kiss mo rin. Nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Tati dahil sa gulat. Ha? Kiss ka po ni Daddy po, please. Nagpapi-ice pa ito. Namumula ang pisngin na patingin si Tati kay Terence na takatingin din pala sa kanya. Please, Daddy. Kiss mo na si Mommy sa lips, please. Okay lang ba? Tanong muna ni Terence kay Tati. Namumulang tumango si Tati. Napapikit siya at hinintay ang paglapat ng labi ni Terence sa labi niya. Yee! Tili ni Kalea. Nagdampi ang kanilang labi. Panandalian, pero buong katawan niya ay nakuryente. Ang tibok ng puso niya ay sobrang bilis. Isa pa, Daddy! Sigaw ni Kalea. Tumawa ng marahan si Terence at ginulo ang buhok ng anak. Sa susunod na ulit. Ngumuso si Kalea. Okay po, pero 3 na sa susunod. Natawa siya lalo sa anak. Yes, 3 na. Nilingon niya si Tati na namumula ang muka. Hindi maiwasan ni Terence na mapangisi. Let's go, love. Malambing niyang aya rito na mas ikinapula ni Tati. Hinawakan niya ito sa bewang. Hindi makaimik si Tati dahil halo-halong emosyon ang nararamdaman nito. Masaya ito na kinikilig. Hindi niya maiwasan na kiligin dahil kay Terence. Saan mo muna gusto, Kalea? Maglalaro ka muna sa arcade o kakain? Malambing na tanong ni Tati. Play! Tanging sagot ito habang nasa backseat. Bumabawi si Terence sa anak niya. Nagpatulong pa ito kay Tati kung paano ang gagawin niya para bumawi sa anak. Agad silang nakapunta sa mall. Hawak ni Tati si Kalea sa kanang kamay nito at naglakad na sila papasok. Thank you po, Mommy. Ani Kalea. Sa daddy mo ikaw mag-thank you kasi ang daddy mo ang nakaisip nito. Nagtatampo ka na raw kasi sa kanya. Ngumuso si Kalea. Bakit niyo po sinabi kay Daddy? Di nalaman po ni Daddy na nagtatampo ako. Mahinang tumawa si Terence sa narinig. Manang-mana ka talaga sa mami mo. Yes naman, Daddy. Super mana ako kay Mommy. Ani Kalea habang nakangiti. O siya, laro ka na't babantayan naman kita. Ani Tati. Opo, Mommy. Love you both. Sigaw nito habang papasok sa arcade. Agad naman nilang sinundan si Kalea. Umupo sila sa mga upuan nang makitang maayos na si Kalea dahil may nag-aasikaso naman sa mga batang naglalaro. Thank you, Tati. Panimula ni Terence. Saan naman, sir? For making my daughter happy. Sagot nito agad. Naku, pasalamatan mo yung sarili mo dahil ikaw naman na may pakana nito. At saka maliit na bagay lang to. Kailangan lang talagang bumawi sa anak kapag nawala ng time sa kanya. Ganun lang ang gawin mo para mawala lahat ng tampong nararamdaman niya. Ngayon ko lang nakitang ganyan kasaya si Kalea. Hindi siya ganyan ngumiti at tumawa pero nung dumating ka, naging ganyan na siya kasaya. Napangiti si Tati. Nilingon niya si Terence na nakatingin pala sa kanya. Nagulat siya nang kunin ng lalaki ang kanyang kamay at halikan nito. Tati, thank you for everything. Malambing nitong saad. Naramdaman niya naman ang kakaibang pakiramdam, ngunit ngiti lang ang iginawad niya dito. Wala yun, no? Ang sarap rin palang mag-alaga ng bata. Be my daughter's legal mom. Ani Terence. Napalingon agad sa kanya si Tati. May sariling mami si Kalea.
kaya hindi pwede. Gusto ko man ay hindi maaari. Tell me your full name. Napakunot ang noo ni Tati. Bakit? Just tell me. Utos nito. Tatiana Clea Mendoza? Why? My daughter's mother's name is Tatiana Clea Mendoza Saavedra. She's my wife, but she lost her memories. Seryosong saad ni Terence. Natigilan si Tati at kumalabog ang kanyang dibdib. Ayaw niyang mahalata ng binata na may kakaiba sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Love, you are my wife and you're Calea's mother. You're a Saavedra. Malambing na saad nito. Napaiwas ng tingin si Tati. Binawi niya rin ang kanyang kamay kay Terence. Huwag mo akong pinaglololoko, sir. Huwag niyo rin sana ipilit na kagaya ni Calea na ako ang mami niya. Tama nang si Calea na. Huwag na kayong dumagdag pa. Baka maniwala lalo ang bata na ako ang kanyang ina kahit na hindi naman talaga. Pahina ng pahinang saad ni Tati. Napahinga si Terence. If you don't believe me, wala na akong magagawa. Nasabi ko naman na ikaw talaga ang mami ni Calea at nawalan ka ng alaala. Asawa kita, Tatiana. Napalingon siya kay Terence na namungay ang mga mata. Maghihintay ako. Maghihintay pa rin kami ng anak natin hanggang sa makaalala ka. Hanggang sa maalala mo na ulit kaming dalawa. Tanging pag-iwas na lang ng tingin ang nagawa ni Tati. Kahit na sobrang bilis ng kabog ng dibdib niya. Hinayaan nilang maglaro lang na maglaro si Calea. Wala na rin silang dalawang naging imikan. Kumain sila sa isang restaurant na mapagod si Calea na maglaro. Ginabi na sila nang umuwi. Ako nang bubuhat sa kanya. Saad ni Terence na binuhat na si Calea. Nang makapasok sila sa loob, ay maingat na inilapag ni Terence sa kama ang anak niya. Mommy! Ungot nito. Lumapit agad si Tati kay Calea at hinaplos niya ang buhok nito at umupo sa tabi ng bata. I'm here, baby. Love you, Mommy, Tati. Nakapikit ang mga matang saad nito. Napangiti na lang si Calea. I love you both. Bulong ni Terence sa dalawa. Parehas niyang hinalikan sa noo si Calea at Tati. Ngunit si Tati ay wala namang naging imik. I love you, my wife. Please remember us. We missed you so much. Bulong nito sa kanya at muli siyang hinalikan sa noo. Sa gabing iyon ay magkakatabi silang natulog tatlo at nasa gitna nila si Calea. Nagpagulong-gulong si Trinity sa sahig habang nagpapaputok ng baril. 2 baril ang hawak niya at iniiwasan niya ang pagbaril ng babae sa kanya. Nawala ng bala ang baril kaya kinuha ni Trinity ang pagkakataon na yon. Agad siyang tumakbo palapit sa babae. Itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang babae na nahawakan ng kanyang hita. Nice to meet you, Gelen. Nakangising, sabi ni Trinity sa babae. Nice to meet you to, Trinity. Sagot naman ng babae sa kanya. Umikot si Trinity para masipa niya si Gelen sa muka. Agad niya itong binigyan ng isang sapak kahit hindi pa ito nakakabawi sa ginawa niyang pagsipa. Mabagal ka pa rin. Ngising sambit ni Trinity. Kumuha siya ng buwelo. Agad niyang sinipa ng malakas sa panga si Gelen habang nasa ere siya. Tumabingi ang mukha nito. Napangisi siya dahil sa ginawa niya. Pinagpaga niya ang kanyang kamay maging ang suot. Mabagal na, mahina pa. Hindi na nga asentado ang pagbaril, pati ba naman sa pag-iwas sa tira ko ay bulag ka? Ngising sambit niya dito. Sorry naman, biglaan ka na lang nagpaputok. At saka mas magaling ka pa sa akin kaya wag ka. Talo talaga ako pagdating sa'yo. Amin ni Gelen. Mabuti na lang at alam mong talo ka. Wait lang, ang sakit ng panga ko. Masyadong napalakas ang sipa mo. Napaere ka ba naman?
Gano'n naman dapat. Kahit malayo pa ang kalaban, gumawa ka ng paraan para maging malapit sa kanya agad at para maibigay mo ang malakas mong pagtira. Ani Trinity. Pinsan nila si Galen. Galen Saavedra ang pangalan nito. Leader ito ng isang frat kagaya nila. May mga kanya-kanya silang pinamumunuan na fraternity. Pero nakikisali talaga sila kay Terence. Akala ko talaga mamamatay na ako. Sunod-sunod na ginawa mong pagbaril. Halos hindi ko na maiwasan. Mabuti na lang at tanda ko ang mga itinuro mo sa akin pagdating sa pag-iwas. Dapat lang na matandaan mo. Kapag mahina kang leader at walang alam pagdating sa pakikipaglaban, tatawanan ka ng mga miyembro mo dahil isang tanga ang leader nila. Grabe ka naman. Ungot ni Galen. Pero anyway, ano nang balita kay Tati? Yun, hindi pa rin ito makaalala. Hinahayaan ko na si Terence, siya na ang bahala. Sabi ng tauhan kong spy kay Alfredo. Nagpaplano sila kung paano mahikidnap si Tati. Dahil hindi nila makidnap-kidnap ito dahil sarami raw ng bantay. Sadyang marami. Hindi hahayaan ni Terence na mapunta si Tati sa Alfredo na yan. Sagot ni Trinity. Ano ba kasing kailangan pa ng gurang na yun kay Tati? Bakit ayaw niyang tantanan hanggang ngayon? May sikreto atang nalalaman si Tati tungkol sa kanya. Nagawa niyang patayin si Tati kaya for sure, malaking sikreto yun. Hindi nga lang siya nagtagumpay. Hindi niyo ba alam ang sikreto? Magaling naman mag-imbestiga ang ilang tauhan niyo, diba? Bakit kailangan makaalala pa si Tati? Malaking sikreto ang hawak ni Tati. Kailangan natin siyang maunahan bago tayo maunahan ni Alfredo. Well, G ako sa pagtulong. Sagot ni Galen. Habang nag-uusap ang magpinsan, sa kabilang banda ay may nag-uusap din. Kami ang naglitas kay Tati mula sa lalaking yun. Hinulog nila ang kotse sa isang bangin kung nasan nandoon si Tati. Critical ang naging kondisyon niya. Naging dahilan kung bakit siya nawala ng alaala. Akala nga namin ay hindi na siya magigising pa dahil 50-50 ang chance sinabi ng doktor. Saad ni Mrs. Mendoza, ang nanay ni Tatiana. Kami ang may gawa sa bangkay na nakuha nila. Pero dahil matalino si Alfredo, alam niyang hindi kay Tati yun. At dahil nalaman ni Alfredo, gumawa kami ng isang plano. Saad naman ni Mr. Mendoza, ang tunay na ama ni Tati. Matagal niya itinago sa amin si Tati. Pinaniwala niya kaming wala na ang anak namin. Na namatay ito nung car accident. Naniwala kami sa kanya dahil may pruweba siya. Pero hindi namin sukat akalain na kinuha niya si Tati. Iling ng Saad na ina nito. Inimbestigahan namin siya nang malaman namin ang totoo. Na nasa kanya si Tatiana. Inalagaan, inayusan at minahal niya talaga si Tati na parang tunay niyang anak. Nalaman rin namin na ginawa niya yon dahil nangungulila siya sa asawa at anak niyang namatay. Nang sabay dahil hindi niya nakayanan ng asawa ang panganganak nito. Mahabang litanya ni Mr. Mendoza. Tinuring niyang parang tunay na anak si Tati kaya hinayaan muna namin ito sa kanya. Pero hindi namin alam na ganun ang gagawin niya. Kasi minahal niya naman talaga si Tati. Minahal niya na parang anak niya talaga ang anak namin. Kaya paano niya nagawa yun? Paano niya nagawang patayin ang batang minsan niyang minahal? Pinagamot namin si Tati pagkatapos na nangyari. Wala siyang maalala pagising niya kaya yung plano na ginawa namin, ipinahabilin muna namin siya sa isang mag-asawa sa Isla Verde na tinanggap naman si Tati. Pinakiusapan namin silang wag sasabihin kay Tati ang lahat. Kami ang humarang para hindi niyo mahanap ni Alfredo si Tati dahil ayaw na naman naming mapahamak siya. Naging maayos naman ang buhay ni Tatiana ng ilang taon. Bakit hindi pa rin siya nakakaalala hanggang ngayon? Tanong ni Tyron. Kung hindi dadalhin si Tati sa lugar na marami siyang memories ay hindi talaga siya agad makakaalala. Pero dahil wala siyang maalala at kakaibang nararamdaman si Isla, hanggang ngayon hindi pa rin niya matandaan ito. Malakas din talaga ang impact ng pagkakauntog niya sa Manibela nun dahil doon siya pinwesto. Ani Mrs. Mendoza sa seryosong boses. Halatang galit ito.
Bakit niyo po pinadala sa amin ang impormasyon kung nasa ng anak niyo? Napatingin sa kanya si Mrs. Mendoza. Nakita namin kung gaano kamahal ni Terence ang anak namin. Kung paano siya matyaga na hanapin, ipahanap si Tati sa lahat. Kaya naisipan namin mag-asawa na ipaalam sa inyo. Dahil alam kong poprotektahan niyo ang anak namin. Alam niyo po ba ang dahilan kung ba't hanggang ngayon ay nais pa rin siya ni Alfredo? Wala kaming alam. Magaling siyang magtago ng masasamang gawain. Ang tanging hindi niya naitago ay ang illegal na transaksyon niya. Kaya baka alam ni Tati ang lahat maliban doon. Napatango-tango sila dahil parehas lang sila nang iniisip kung bakit gano'n na lang maghabol si Alfredo. May mga nalalaman si Tatiana kay Alfredo na hindi malaman ng kahit na sino. Bakit may mga pictures ako rito? Nagtatakang tanong ni Tatiana sa sarili. Kinuha niya mga pictures sa drawer. Tinitigan niya itong mabuti. Anong ibig sabihin nito? Bakit naka-akbay siya sa akin? Nagkaroon ba ng kami? May mga larawan sila ni Terence na sila ng dalawa. At sweet sila doon. Tiningnan pa ni Tati ang ibang larawan na magkasama sila. Napatigil siya nang makita na may umbok ang kanyang tiyan. Ano? Gulat niya sambit at napasinghap. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan na mabuti ang iba't ibang larawan. May nakaluhod si Terence habang nakahawak siya sa tiyan ni Tati. Meron din na nakahalik siya roon at may larawan din na parehas silang nakangiti. Mommy! Tawag sa kanya ni Kalea, kaya agad niyang naitago ang mga ito sa drawer. Mommy! Yes, bebe? Tanong niya rito nang pagbuksan niya ng pinto si Kalea. May hawak itong teddy bear na kulay brown. Pwede po ulit ako dito matulog? Wala pa po kasi si Daddy. Malambing na saad ni Kalea. Yes naman. Agad niyang binuhat si Kalea na yumakap sa kanyang leeg. Nasa na naman po ba si Daddy? Baka may inaasikaso lang sa opisina ang daddy mo. Baka nga po. Tabi po tayo matulog, Mami. Ngumiti si Tati at hinaplos ang buhok nito. What the heck? Galit na sigaw ni Terence. Kumalma ka muna. Makukuha na rin natin si Tati sa Alfredo na yon. Nagtagumpay si Alfredo na makuha si Tati sa mga Saavedra. Kaya galit na galit ngayon si Terence dahil sa kapabayaan ng mga tauhan nila. Sinabi kong bantayan nyo ng mabuti. Bakit hinayaan nyo makuha ng Alfredo na yon ang asawa ko? Galit na sigaw pa ni Terence. Ang kanyang kamao ay kuyom na. Nagsisilabasan na pati ang ugat nito sa kamay. Kumalma ka muna, Terence. Paano ko kakalma kung nasa lalaki yun ang babaeng mahal ko? Alam niyo ang pwedeng gawin ni Alfredo sa kanya. Isang suntok ang natanggap ni Terence sa atin niyang si Trinity. Kapag hindi ka kumalma dyan, hindi lang yan ang aabutin mo. Galit na tiningnan ni Terence si Trinity. Pero sa huli, ay siya rin ang natalo. Kailangan nating magplano bago tayo kumilos. Yun ang dapat na ginagawa, hindi ang magwala. Ani Triv. Yes, tama. Sang-ayon naman ni Tyron. Now, sabihin niyo sa akin ang iniisip niyo kung paano makukuha ulit si Tati sa kanya. Dahil talagang papatayin ko na siya. Nag-usap ang magkakapatid habang si Tati naman ay may ngisi sa labi habang nakatingin kay Alfredo. Sa gitna ng pag-aalala ni Terence sa babaeng mahal na si Tati, ang babae naman ay natutuwa. Ang tagal naming pinlano kung paano ka makukuha sa mga Saavedra. Mas lalo lang umisi si Tati. Alam ko na matagal niyo na akong gustong makuha. Minamanmanan niyo ang bawat kilos ko, di ba? Ngumisi si Alfredo at lumapit kay Tati. Bakit ang tapang mong babae ka? Akala ko ba nawalan ka ng alaala? Akala mo lang yun. Hinawakan siya ni Alfredo sa panga at minatingala. Alam ko na kung bakit nababaliw ang Terence Saavedra na yun sa'yo.
Alam na rin nila kung ano ang mga sikreto mo. Sagot naman ni Tati na ikinatigil ni Alfredo. Nakatanggap siya ng isang sampal mula sa lalaki na ikinatabingi ng kanyang muka. Napakapakaalamera mo talagang babae ka. Akmang sasampalin na ni Alfredo si Tati nang mahawakan ni Tati ang kanyang kamay at tumayo sa pagkakaluhod. Hindi mahigpit ang pagkakagapos sa akin ng bobo mong tauhan kaya nakawala ako. Naging mabilis ang kilos ni Tati. Sa isang iglap ay naigapos niya ang mga kamay ni Alfredo sa likuran. Ang bobo mo, Alfredo. Bakit wala ka man lang tauhan? Alam mo namang dati akong leader na isang fraternity, di ba? Saad ni Tati. Galit na tiningnan siya ni Alfredo. Hindi ka makakalabas dito, Tatiana Clea. Mendoza. Dagdag pa ng dalaga. Paanong hindi ako tanga at mas lalong hindi ako bobo, Alfredo? Alam kong hindi ikaw ang aking ama. Inilayo mo ako sa mga magulang ko. Lumapit si Tati sa kanya. Siya naman ang humawak sa panga ni Alfredo. Matagal mo akong naloko. Hindi ko hahayaan na hanggang ngayon ay maloko mo pa ako. Bumalik ang alaala ko, Alfredo. At ang mga galaw mo ay alam ko dahil may espiya ako rito. Walang yaka talaga. Wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang bihisan, pakainin at palakihin ay ganito ang igaganti mo? Hindi ko hiningi sa iyo mga yan. Ikaw ang mismo ang nagkusa niyan. Kaya wag mong isumbat sa akin yan. Pilit tinatanggal ni Alfredo ang pagkakatali sa kamay niya pero sobrang higpit nito. Isang pagsabog ang nakaagaw sa atensyon nilang dalawa. May mga putok na rin ng mga baril na naririnig. Boss, anong ginagawa mo kay boss? Sambit ng lalaking kapapasok lang. Subukan mo iputok yan. Nang tignan mo, pumutok din ang ulo mo. Banta ni Tati. Paano puputok? May baril ako. Ikaw wala. Sagot ng lalaki habang nakatutok ang hawak nitong baril sa kanya. Napangisi si Tati. Dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki at kinalabit ng lalaki ang gatilyo ng baril. Mabilis naman na naging kilos si Tati. Agad niyang sinipa ang baril na hawak ng lalaki. Tumama ang bala sa kung saan. Don't hurt my wife! Isang nakakatakot na sigaw ang narinig sa buong paligid. Walang awang binaril ni Terence ang lalaking kasuntukan ni Tati. Are you okay? Tanong niya agad sa dalaga na hinihingal pa. Okay lang ako. Huwag niyong hayaan na makawala ang lalaking yan. Magtutuos kaming dalawa. Hindi ako babagsak. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin, Tatiana. Galit na sigaw ni Alfredo. Maraming mga nasawi sa ginawa na magkakapatid na sa Avedra. Marami ang tauhan nilang sugatan dahil marami ang tauhan ni Alfredo na nagbabantay sa buong mansyon nito. Mabuti na lang at ligtas nilang nailabas si Tatiana sa loob ng mansyon. Matagal ko nang naalala lahat. Simulan na makita ko ang mga larawan nating dalawa sa drawer. Doon, unti-unting bumabalik sa aking isipan ng mga alaala natin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napabuntong hininga si Tati. Hindi ko sinabi sa'yo. At nagpanggap ako wala pang maalala dahil gusto kong magtuos muna kami ni Alfredo. Nagpahuli talaga ako sa kanya. Nag-iwan talaga ako ng letter na kung saan naroon ang sikreto ni Alfredo kung sakaling hindi ako makabalik. Mabuti na lang at sakto lang kami. Singit naman ni Tyrone. Napalingon si Tati kay Terence na namumula ang leeg at muka. Okay ka lang? Tanong ni Tati rito. Tumingin sa kanya si Terence at ngumiti ng maliit. I'm okay. Hindi ka okay. Anong iniisip mo? Mahinahon na tanong ni Tati. Natatandaan mo na ba talaga lahat? Natatandaan mo na ba kung anong meron tayong dalawa? Lumapit si Tati sa kanya at hinawakan nito ang mukha ni Terence. Naalala ko na ang lahat. And I'm sorry, love. Ang mga mata ni Terence ay namamasa. Niyakap niya si Tatiana dahil sa sobrang saya.
I'm so happy. Thank you. Thank you, love. Hindi ko nahahayaan ulit na mawala ka sa amin ni Kalea. Sa amin ang anak natin. Bulong ni Terence sa kanya. Lumipas ang 1 taon, naging maayos ang lahat. Namatay si Alfredo sa kulungan dahil may sakit ito sa puso. Nalaman na rin ng lahat ang iba pa nitong illegal na gawain maliban sa mga illegal na transaksyon. Nakilala rin ni Tatiana ang tunay niyang mga magulang at sinabi ng mga ito sa kanya ang lahat ng katotohanan na dapat niyang malaman. Mommy! Daddy! Sigaw ng kanilang anak na agad pumunta sa kanila. Pumagitna ito kina Tati at Terence sa kama. Bakit nandito ang baby namin? Tanong ni Tati sa malambing na tono. Dito po ako tutulog. Miss ko na po ikaw katabi. Bakit po kasi ayaw ni Daddy na tumabi ako sa inyo? Inosenteng tanong nito. Namula si Tati dahil alam niya ang rason kung bakit ayaw ni Terence na makatabi nilang matulog ang anak. Malaki ka na kasi, kaya kailangan mo nang masanay na hindi tumatabi sa amin ng daddy mo. Ngumuso si Kalea. Narinig mo ang mami mo? Kailangan mo nang masanay. Singit naman ni Terence habang may ngisi sa labi. Bigyan niyo na lang po ako ng baby sister para hindi na po ako tumabi sa inyo. Natigilan si Tati. Natawa naman ng mahina si Terence. Ayaw mo nang ikaw lang? Gusto ko na kasi nang may kalaro, Daddy. About dyan, baby. Meron ka na magiging kalaro. Napaahon sa pagkakasandal si Terence sa headboard ng kama nang marinig ang sinabi ng asawa. What? Are you pregnant? Natutuwang tanong ni Terence. Namumulang tumango si Tati. Yes! Daddy na ako ulit! Masayang sigaw ni Terence na agad pumunta sa harapan ni Tati. Agad niyang hinawakan ang tiyan ng asawa. I love you so much, love. I love you. Thank you. Salamat at binigyan mo na naman ako na isa pang anghel. May baby sa tiyan mo, Mommy? Tanong ni Kalea. Yes. May baby sa tiyan ni Mommy kaya magiging ate ka na. Thank you, Mommy. Thank you, love. Bulong ni Terence at hinalikan si Tati sa noo. Pangakong aalagaan at mamahalin ko kayo ng sobra. Salamat at bumalik ka ulit sa mga bisig ko. Malambing na bulong ni Terence sa kanya. Thank you rin for waiting. Sa paghihintay mo sa akin ng matagal. Na hindi ka nagmahal ng iba. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko hanggang mamatay ako. Hindi ko nakikita ang sarili ko magmamahal ng iba. Napangiti na lang si Tati dahil sa sobrang saya. Ilang taong naghintay ang kanyang mag-ama hanggang sa makaalala siya. Hindi niya nahahayaan na malayo pa ulit siya sa mga ito. Nagpakasal muli sina Tati at Terence. Biniyayaan muli pa sila ng isa pang anghel. Naging maganda at maayos ang kanilang pamumuhay. Alam nilang marami silang pagdadaanan. Ngunit magkasama sila at malalampasan nilang dalawa ang lahat ng yun dahil mahal nila ang isa't isa. At hindi na sila muli magkakahiwalay pa. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang My Amnesia Wife. Written by Eshang. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong